Magandang buhay! Muli, ako na naman si Ma'am San, ang inyong guro sa ESP 7. Likas na batas moral. Ano nga ba to? Pag-usapan natin. Ayon sa ating Ama at Ina, may dalawang katauhan sa iyong tabi. Isa sa iyong kanan at isa sa iyong kaliwa. Pareho silang nagsisikap na impluwensyahan ka na pumili sa mabuti o masama na dapat mong gawin sa isang sitwasyon. Ayon sa kanila, kapag pinili mo ang mabuti, sinusunod mo ang katauhan na nasa iyong kanan. Kapag pinili mo ang masama, sinusunod mo ang katauhan sa iyong kaliwa. Ano nga ba ang tinatawag nating konsensya? Ang konsensya ay may kakayahan na kumilala ng mabuti o masama at galing sa salitang Latin na cum na ibig sabihin ay with or mayroon at sensya naman na ang ibig sabihin ay knowledge o kaalaman. Nangangahulugan na ang konsensya ay with knowledge or may kaalaman. Sa tulong ng konsensya, nakikilala ng tao na may bagay na siyang ginawa o hindi ginawa. Hindi mo man lang aaminin ang totoo nangyari pero alam ng iyong konsensya ang totoo at ito ay nasa kaloob-looban lamang. Sa pamamagitan ng konsensya, nahuhusgahan ng tao kung may bagay na dapat sana'y isinasagawa, subalit hindi niya nagawa o hindi niya dapat isinagawa, subalit ginawa niya pa rin. Ang konsensya ay parang uusig sa iyo na dapat ay sinasabi o ginagawa mo ang tama at ang hindi paggawa ng mali ang siyang karapat-dapat. Gamit ang konsensya, nahuhusgahan kung ang bagay na ginawa ay naisakatuparan ng maayos at tama o di kaya'y nagawa ng di maayos o mali. Ang konsensya ay parang bumabagabag o patuloy na nagsasabi sa iyo na dapat ay may gawin ka upang maging tama ang mali mong ginawa. Ipinapakita ng tatlong paraan ayon kay Santo Tomas de Aquino na ang konsensya ay nakakabit sa ating pagkatao na dapat na linangin, pagyamanin ng mabuti. Ang konsensya ang ating unang batayan sa paggawa ng tama o paghuhusga sa mga maling gawain. Saan nga ba nakabatay ang ating konsensya? Alamin muna natin ang tungkol sa salitang likas na batas moral. Likas na batas moral ay bigay sa atin ng Diyos nang tayo ay likhain niya. Tinatawag itong likas dahil ito ay natural at nakakabit sa ating pagkatao. Ang Diyos ay nakikibahagi sa atin ng karunungan at kabutihan upang mamuhay tayo ng may kalayaan patungo sa kapayapaan. Sa pamamagitan ng batas na ito, ang tao ay may kakayahang makilala ang mabuti at masama. Katangian ng likas na batas moral. Ano-ano kaya to? Una, letter A, objektibo.
Ang batas na namamahala sa tao ay nakabatay sa katotohanan. Ang Diyos mismo, ito ay nagmula sa mismong katotohanan, ang Diyos. Ang katotohanan ay hindi likha o imbensyon lamang ng tao. Hindi ito naaapektuhan ng kahit anuman. Ang katotohanan ay lalabas pa rin, gustuhin man ng tao o hindi. Letter B. Pangkalahatan o universal. Dahil ang likas na batas moral ay para sa tao, sinasaklaw nito ang lahat ng tao anuman ang lahi, kultura, pagkakataon at saan mang lugar. Ito ay nakaukit sa kalikasan ng tao. Kaya't ito rin ay nauunawaan at katanggap-tanggap sa lahat ng nilalang. Letter C. Walang hanggan o eternal. Ito ay umiiral at mananatiling iiral. Ang batas na ito ay walang hanggan, katapusan at kamatayan sapagkat ito ay permanente. Halintulad nito ang kalikasan ng tao, kaya't ang batas na kanyang sinasaklaw ay permanente rin. Kaya naman ito ay laging totoo kailanman at saan man. Letter D. Di nagbabago. Immutable. Hindi nagbabago ang likas na batas moral dahil hindi rin naman nagbabago ang pagkatao ng tao o nature of man. May dalawang uri ang konsensya. Una, tama. Ang paghuhusga ng konsensya ay nakabatay sa tamang dapat gawin at husgahan. Ang mali na mali. Ang maling gawain kahit anuman ang resulta ay mali pa rin at kailanman hindi magiging tama. Pangalawa, mali. Ang paghuhusga ng konsensya ay nagkakamali kapag ito ay nakabatay sa mga maling prinsipyo o kaya'y nailalapat ang tamang prinsipyo sa maling pamamaraan. Tandaan, malaya kang pumili o gumawa ng iyong mga sariling pagpapasya araw-araw. Ngunit, dapat isinasaalang-alang din ang ikabubuti ng iyong kapwa. Tandaan na ang iyong konsensya ay kaakibat ng iyong pagkatao na sana ay iyong gamitin sa tama at piliing gawin ang mga bagay na magpapasaya sa iyo at makadudulot ng maganda sa iba. Hanggang sa muli! Bye!